不应当针对第三方，更不应该损害第三方的利益。在南海炫耀武力、挑动对抗，只会加剧局势紧张，破坏地区稳定。Yan ang iniiyak ni Mauning matapos sigain ng Philippine Navy yung Chinese Navy warship nila. Layas agad naka full throttle pa yan palayo. Alam nyo bakit gustong manood ng China? Sinasanay kasi ng Philippine Navy at Philippine Air Force ang pagsalakay sa kuta nating sinakop na ng kalaban. Kunwaring aatakihin para mabawi ang ating islang pagmamayari. Walang tinukoy na bansa pero may flag ng China. Pinabagsak ang watawak ng Chinese at tuluyan nang nakuhang muli ang islang nanakaw ng ating kalaban. Yung ginawa natin ngayon is the exercise of island seizure. Pero kasama na rin dito yung island defense. These are defensive exercises that we are doing. The assumption is that yung sarili nating isla ay gusto natin bawiin. Magkatuwang ang Philippine Air Force at Philippine Navy sa pag-atake. Ngayon lang to ginawa ng Armed Forces of the Philippines. Unang pinalipad ang reconnaissance helicopter ng Navy. Sabay pinalibutan ng FA-50 fighter jet ng PAC. Sabay salakay naman ng fast attack missile boat ng Philippine Navy. Mensahe to ng AFP na kahit mahina tayo, lalaban tayo pag sinakop ng China ang anumang isla ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Na nakita natin kung gaano ka-epektibo yung interoperability ng ating Philippine Air Force, Philippine Navy, no? And yung ating Special Operations Forces. This is not the first time that we conducted this kind of exercise, yung island seizure, but this is the first time na dito natin ginanap sa Kota Island. It is very crucial for us to enhance, of course, our capability right here in the West Philippine Sea. That is for us to show our firm resolve of defending our sovereignty and sovereign rights. Samantalang sa Pag-asa Island, mas pinamoderno na ang naval at air facilities doon. Sana pag natapos to, pwede nang mag-deploy ng fighter jet mula sa US Air Force, deploy na rin ang HIMARS mula sa US Army at lagyan na ng air defense system. Yan, sure ako na kung sasakupin yan ng People's Liberation China, may hirapan ng mga Chinese na lusubin to. It's already 90% completed, so we are looking at this year for the completion of that facility in Pag-asa. Control tower that is under the purview of the Air Force, and yeah, magiging opisina na yun ng TOG Pag-asa, and that will facilitate all the air operations in the Kalayaan Island. We have to deliver the necessary services and supplies for the completion of all our projects here in KIG. Hindi lang sa Pag-asa, lahat ng occupied islands natin. Oo, mahina ang AFP pag nagkagera. Pero mas maganda na to kaysa hayaan na lang ng Pilipinas masakop ng China ang West Philippine Sea. Kayo, pabor ba kayo sa mga pinagagawang military drills ng ating militar? I-komento sa baba ang inyong salo.